Ang administrasyong Marcos, muli pong binatikos itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, iginiit na nilabag ng gobyerno ang mga constitutional rights o mga karapatan nitong si dating Pangulong Duterte. May update dyan si Bombo JC Galvez. Binatikos ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan iginit ng senador na nilabag ng gobyerno ang constitutional rights ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Git ni de la Rosa, binulag ng politika ang pamantayan ng pamahalang ito sa pagkilala sa garantiyang ibinigay sa bawat Pilipino, dating presidente man o hindi ng konstitusyon. Hindi lamang daw mga taga-suporta ni Duterte ang mismo nagsabi na may paglabag sa karapatan ng ating kapwa Pilipino sa pagsuko sa kanya sa International Criminal Court. Sa katunayan anya, sinabi ni Atty. Alexis Medina sa pagdinig na ikinasa ni Senadora Amy Marcos ukol sa nangyaring pagkakaaresto kay Duterte. Sinabi nito na nilabag ang constitutional rights ng dating Pangulo nang isuko siya ng mga otoridad sa International Criminal Court. Paliwanag ni Medina, ang pagsuko ng isang taong inaresto sa isang international body ay valid lamang kung ang nasasakupan ay kusang loob na sumuko sa pangalaga ng pambansang pamahalaan. Samantala, sinabi ng senador, natuklasan sa nabuksang pagdinig sa pag-aresto kay Duterte ang iba't ibang paglabag sa batas at mga irregularidad. Kinuwestiyon ni Bato ang kooperasyon ng gobyerno ng bansa sa Interpol's diffusion notice sa pag-arest kay Duterte. Pinatutsyadan nitong Pangulo na kung maaari ay maging consistent at sabihin anya sa Interpol na hindi patupad ang International Criminal Court warrant dahil matagal na walang jurisdiction ang International Criminal Court sa Pilipinas. Gayunpaman, inasahan na rin ni De La Rosa na mauwi sa arestuhan dahil kahit papaano anya mayroon din daw siyang sariling intel. Yeah, I've been expecting it already dahil kahit papaano meron man tayong sariling intel din. Si De La Rosa ang paunay nagpatupad ng madugong war on drugs noong administrasyon ni Duterte. Nauna nang inaresto si Duterte ng Interpol nitong Marso 11 sa bisa ng isang International Criminal Court arrest warrant dahil sa kasong crimes against humanity. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!